Thousands upon thousands know little of the wonderful body God has given them or of the care it should receive. And they consider it of more importance to study subjects of far less consequence. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa atin pong mga manonood. Isa pong napakagandang araw na naman po ang atin pong sasalubungin dahil pag-uusapan na naman natin ang atin pong kalusugan. Kaya sa ating pong pasimula, tayo po ay manalangin. Mapagmahal po naming Ama, Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, ibinabalik po namin sa inyo ang papuri at pasasalamat sa pag-ibig, sa buhay at sa kalusugan na ipinagkaloob niyo po sa amin. Dalangin po namin, Ama, ang lahat po ng mga taga-subaybay ng Kaalamang Pangkalusugan, ang lahat po ng mga nasa banig ng karamdaman, ang lahat po ng mga may panalangin, may pasasalamat at may mga request, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Dalangin din po namin, Ama, ang topic po namin sa araw pong ito na maging isang biyaya sa bawat isa po sa amin upang ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ay maging positibo na kami po'y pagagalingin nyo sa anuman pong klaseng sakit o karamdaman na amin pong pinagdaraanan ngayon. Salamat po ng marami, Ama, sa lahat po ng pagmamahal at salamat po, Ama, sa kapatawaran ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sa salita man po at sa gawa. Puspusin niyo po kami ng banal na Espiritu at gabayan niyo po kaming sa tuwi-tuwi na, Panginoon, especially sa araw pong ito, upang lahat po ng amin pong sasambitin ay naaayon po sa inyo pong kalooban. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, tamang-tama nga po ang inyo pong narinig. Isang panibago na naman pong topic ang ating pong pag-uusapan na talaga nga namang katanungan ng bawat isa po sa atin, especially ngayong huling panahon. Alam niyo po, mga kaibigan, pinag-uusapan natin ang tungkol sa ating katawan, tungkol sa ating pong mga pinagdadaanan, sa ating kalusugan. At ngayon ay bibigyan nating pansin yung mga komento ng ating pong mga kaibigan na nag-send po sa atin po sa programa po ng Kaalamang Pangkalusugan. Katulad, Doc, ni Hermenia Sararanya. Sabi niya, watching Kaalamang Pangkalusugan, thank you for sharing information about 8 laws of health. Sa appeal natin para sa ministry ng Hope Channel ay magbibigay daw. Naku, magbibigay daw siya, Doc, ng 1,000 pesos. Ayan, maraming salamat. Alam mo, Doc, nakakataba ng puso. Kung meron tayong maraming magbibigay ng 1,000 bawat Adventist, tayo yung building dun sa AUP. Yes, totoo, Doc. Ganun lang kagaang yan. Oo, maraming salamat, Sister Hermenia. Kasi ang bigat kasi pag, alam mo na, yes, kung sa isang tao lang tayo, mabigat buhati. Totoo, Doc. Ayan. Kaya maraming salamat po, Sister Hermenia. I-message po namin kayo para po dito po sa inyo pong pagtulong sa Hope Channel. Ito rin po, sabi rin po ni Encars Toys, ayan, sabi niya talaga naman si Doc. Ayan, kasi ng mga previous episodes po natin ay meron po kaming mga nababanggit ni Doc. At ang sabi niya dito ay talaga namang si Doc Tam Mateo ay gwapo naman talaga. Salamat po, Doc Tam and Ma'am Gladens, sa inyo pong ministry sa Back to Original Diet. Amen po. And sabi naman ni Arnie Fitgo, sabi niya, Happy Sabbath po, watching from Australia. Ito naman, from Sarah Jane Garcia, Happy Sabbath from Bacolod City. From Calamba, Laguna, si Barbers Moto TV at si Benjamin Aglangaw. Bumabati rin siya ng Happy Sabbath sa atin pong lahat. Alam mo, Doc, sa lahat ng mga nagko-comment or who are continuing to send their comments, suggestion, and prayer requests dito sa Kaalamang Pangkalusugan, lubos yung ating pasasalamat, nakakataba ng puso. Siyempre, yun yung pinaka-encouragement o motivations na nagbibigay sa atin ng lakas loob. Yes. Na mabigyan ng daan itong bahagi na matagal na panahon na nakaligtaan. Masasabi ko na talagang time to go forward. Yes, and totoo be able yan. to do the work. Alam mo, Doc, hindi doon nagtatapos. Ito pa, may mga kaibigan pa tayo. Sabi ni Mabel Molina, I'm watching from Hong Kong. Happy Sabbath. Ito naman, sabi naman ni Wilma, yes po, nature restores our wholenesses. Ibig sabihin, yung yung wholeness natin, yung holistic natin, yung pagiging buo natin physically, mentally, socially, spiritually, yung buong yun ang pagka-create sa atin ng Panginoon. Kaya kailangan i-embrace natin, di ba, Doc? And not only that, sabi naman ni Rene Tomas, hello po, Doc and Ma'am Gladens. Watching from Palau, happy Sabbath po and God bless. Maraming salamat po sa inyo pong mga komento. Ito naman, Doc,
meron isang katanungan. Ang sabi niya sa ating pasimula, sabi ni Sister Sonia Iting, Doc, paano ba magamot ang mga varicose veins sa legs? Kasi, ito sabi niya, thank you very much for your informative program. I learned a lot. I lost 7 kilograms from May 14, 2023 when I changed my diet to natural diet. Amen. Praise Actually, God. losing weight is one of the best one to prevent that. Oh. Kasi pag na-overweight tayo masyadong pressure yung lahat ng ating Veins. veins. Pangalawa yung hot and cold therapy. Plus yung tinatawag na kulang sa tubig. Ayan. We need to drink enough water every day. Okay. At ang tamang pag-inom pa-straw. Oh. Na they have to spend quality time. For example, uminom ka na isang basong tubig, huwag naman yung in just few Lagok seconds talaga. Ubus agad. Dahan-dahan. Yung parang mga And let sips the of body water. heal by itself. Okay, ayan. Alam mo, Dok, may isa pa akong may idagdag ako doon sa atin, sa kay Sister Sonia. Yung natin, cayenne pepper, Dok, na-share na natin to before kasi maganda po siya sa atin pong circulation ng blood natin, sa arteries natin, kaya makakatulong po yan sa Saka inyo. yung ating tanglad. Ayan, lemongrass. Ginger. Yes, ayan, lemongrass tsaka ginger Ay, natin. yung lemon natin, napakaganda yan. At kung walang lemon, Dok, calamansi. Calamansi, yeah. Yes, ayan. Alam mo, Dok, ang gandang marinig no, sa atin pong mga manonood, yung ating mga taga-subaybay, yung tumatangkilik po ng kaalamang pangkalusugan. And we are appealing to you once again na i-share niyo po ito kasi magsisimula pa lang po ang programa ngayong oras na ito, and we are praying na marami po tayong ma-reach na mga kaibigan, mga co-workers natin, classmates, or even yung mga neighbors natin that even though they're not Adventist, we love everyone because we love life. Actually, in diba? Africa or even in Australia, in America, ang vegetarian diet ngayon nagiging popular na. Ayun. Alam mo, telling that Talagang Dodo, ginamit ng God itong mga institusyon natin, katulad ng UC Pine, yes. itong sa San Francisco, California. Ano nga yung isang wellness center natin doon? Hindi ko masyadong kabisado meron tayong Dok, Wildwood. Ayun, okay. Nawala sa isip ko yung isa eh. Kilala ito eh. Kaya siguro mamaya, Dok, maisip natin yan. Tapos ito naman po, kasi for the previous na mga natin, pinag-uusapan talaga natin, Dok, itong mga, ano ba yung makakatulong sa katawan natin? Waymar. Ayun, Waymar. Ayan, thank you so much, Doc. Ayan, sa atin pong mga manonood, pinag-uusapan natin kasi itong yung kalusugan natin, paano ba tayo magkakaroon ng panibagong or repair or panibagong arteries, yung brain natin, which is nabanggit na yun ni Saka Doc hindi sa pa huli. past Akala ng topics iba, natin. may edad na. No. Kahit nga yung muscle natin, yung buto natin, kahit may edad ka na, pwede kang mag-build eh. Yes, totoo. Sabi nga niyo, napakinggan ko itong kay Barbara O'Brien you can still expect something even before you die, yung rewiring ng brain. So ibig sabihin, talagang grabe yung ng Panginoon sa atin para maiuli lang natin yung pagkakilala sa Kanya. Kahit sa huling sandali ng buhay mo, habulin ka pa eh. Kaya doon ka iiyak yung malaman, katulad na nga lang nung tape of the cross, di ba? Wala na siyang time para gumawa ng kabutihan. Yes. Pero bakit na-rewire yung brain niya kaagad, naalala niya ang Panginoon? Pero ang tanong doon, may nakapakita ba siyang gawa? Wala nang time. Pero nasa huli na siya ng mundo ng buhay niya. Yun yung pag-ibig na sabi nga ni David yung nabasa ko yung kanyang, ano ba nabasa natin yung tungkol doon sa Get Off the Couch? Yes, that's true. Saka yung isa pa, yung tungkol kay David, na even at the last breath, na kahit sa huling-huling hininga mo, pag biglang pumasok sa isip mo yung Panginoon, at na-realize mo yung pagkakamali mo, hanggang may hininga ka, nandun lagi siya. Yes, papatawarin ka Kaya niya. ano ba namang hahanapin pa natin sa Diyos? Kaya nga mamahalin mo na lang eh. Yes. Kasi hintayin po ba na mamamatay ka na lang bago ka magsisisi? Samantala ang laming gawain. Kaya mahirap pumatol eh. Totoo You doon. cannot judge anyone. May kanya-kanyang journey ang tao. Kaya even our leaders, we cannot judge them. Yes. Kung may mga leaders tayo na as of now ay maaaring nagiging cause ng tinatawag na kung Division. anumang bagay yan. Kanya-kanyang journey yan eh. Basta importante, hayaan natin ng Panginoon. He Oo, knows. nakafocus tayo kay Kung God. ano yung ating nararanasan ngayon, tumayo tayo sa katotohanan. And by living example, yung mga kapatid natin na maaari pang
madala natin sa pamagitan ng pagpapakilala ng liwanag ng katotohanan at makita sa ating buhay, ako naniniwala na will become a blessing Yes. as part of the family of God. Amen. Alam mo, Dok, nabanggit mo tong rewiring, no, sa atin pong mga manonood kasi pinag-uusapan natin na paano ba tayo makakausap ng maayos ng Panginoon? Paano ba natin maririnig yung still small voice niya? So, Doc, speaking the word or parang i-discuss natin konti, ano ba tong rewiring? Siyempre, ito yung ang brain natin. Alam naman natin, lahat ng area na yan, may linya yan. Kahit nga doon sa grounding, pinag-aralan natin. Tatakbo ba yan kung walang kuryente yan? Ako, hindi. Siyempre, yung pagdi-deliver ng mga nutrients and oxygen and so on. So, ang brain natin, talagang kung ating pag-aaralan, eh, huwag tayong gumibap. Nagdi-develop, kaya nga yung neuroplasticity, kung ating titingnan, at maganda pag-aralan din nila yung libro ni Neil Needley. When it comes kasi expert siya sa brain, na itong neuroplasticity, pwede tayo mag-develop ng new pathway. It means pwede natin itong i-develop uli Ayun. ng panibago sang-ayon doon sa gusto mo. Kaya lang, pag nag-disalign ito at hindi mo alam na mag-build uli ng panibago, maaaring ito yung mismo yung sisira sa utak mo. Naku, ang hirap naman nun, Dok. Kaya gusto kong malaman, Dok, paano kaya natin mape-prevent yun, yung masisira yung utak natin? So, ibig sabihin pala, Dok, kailangan nakadwell tayo lagi sa Panginoon? Katulad for example ng unwiring o yung unwiring ba yun? Yung, Kapag kunyari, nagkamali na tayo, no, sa ating pong mga manonood. Kasi pag minsan, yung rewiring, ibig sabihin, yun yung pagre-repair. At yung pag nag-unwire ka naman, ibig sabihin, yun naman yung nawawala ka na doon sa tamang pathway ng wire. Yeah, for example, yung brain alignment. Merong mga wave yan. Ang pinopoint natin dito, ang isa sa mga nakakasira ng brain alignment, itong tinatawag na music. Kasi ang music kasi meron itong tinatawag na, kasi wala tayong brain barrier protection. Anything na madinig natin, diretso yan sa loob. Kaya pag nakadinig tayo kaya maganda mapag-aralan din nila yung libro ni Neil Needley, na naglagay siya ng dalawang halaman. Merong example dyan na yung isang halaman na itinabi sa rock music, o yung more than 4 beat, yung mabibilis yung talagang modern Yung beats music. niya, yes. Yung beat niya. Yung isa naman sa classical, lumusog yung classical. Yung dun sa modern music na matay, nalanta yung halaman. Aba. So, nang pinag-aralan nito ng mga scientists tungkol dito, ay talaga palang nakakasira ng alignment ng brain. Yung mga napapakinggan natin sa kasalukuyan ngayon sa ating modernong panahon. Yes. Kaya dapat talaga maintindihan din. Kasi hindi natin sila masisi. Siyempre, hyper kapag nadinig mo yan Kasi kumbaga sa yung adrenaline mo, siyempre nakadinig ka ng more than 4 beat. Totoo. Siyempre, kakabahan ka. And then later, akala mo naman, stimulate yung energy mo. But in reality, hindi ito yung design ng Panginoon. Okay. Na kailangang makapasok dito sa pandinig ng maraming nakikinig dito. Alam mo, saying that, Doc, no, medyo nakarelate ako mga kaibigan because recently, this year po, ay nagkaroon po ng, sa isang kakilala ko doon po sa New Zealand, ay nagkaroon, Doc, ng paglabas ng isang kapatid. Bakit? Because of music. Because of dun sa, hindi sila nagkasundo doon sa form of music, which is, kailangan pala, Doc, kasi we are talking about rewiring. So, ibig sabihin, kapag tayo ay nagkaroon, katulad yun, yung sa difference ng plant na tinabi mo sa rock music or sa mga contemporary music at doon sa music na tinabi mo naman sa classical music, which is yung kalmado lang. Yeah. So, parang, ibig sabihin pala, kailangan natin malaman kung ano yung standard. Kailangan natin malaman paano natin i-rewire, paano natin ibabalik kapag For example, ganun. yung heart mo, tumitibok ng 4 beat. Biglang nakapakinig yung brain mo ng mas mabilis. yung mabilis na beat. What do you think? What's gonna happen? Siyempre, kukope up ng brain yan Yes. So, Mas mabilis yung kabog ng dibdib mo pwede ka ngayon, yung pulso mo. mag-palpitate. Yes. Kaya ako nung araw, pag iniimbita ako doon sa mga diskuhan, siyempre, binata ako noon. Oo, sa mga Nasa probinsya, stage ako. ganyan. Yes. Sa stage, nandun ako. Okay. Siyempre, may mga nag-invite sa akin, why not just try? Ako naman, curious, punta ako. Have Alam ba, fun. pagdating ko ron, hindi ako tumagal Hindi ko kaya nag-uyug-yugan doon Oo. Tapos yung drum, dug-dug-dug-dug. Ay naku po, pagod na pagod ako after that. Naku. Sabi ko, ayoko na. Kasi hindi ako laking Yes. Hindi ako laking Manila. Oo.
Lumaki ako sa probinsya. Probinsya, Doon ako yes. nagbinata eh. Mm-mm. Kaya nung dumating ako ron, hindi ko pala environment yung ganun. Pangalawa, puro usok ng sigarilyo. Ay, totoo yan, Dok. May mga Isipin vices mo ang yun. mga tao. Kaya sabi ko, yun, isang beses lang, ayoko na. Mm-mm. At ang hirap nun, Hindi Dok, yun ano? yung mundo ko, Mhm. to be honest. Mm-mm. Kaya nagpapasalamat ako sa parents ko. Oh, we Kaya praise pag God nakakita for ko ng that. mga music na nakapasok dito, nakakita ko yun sa Amerika. Mm-mm. Lalo nagpunta kami ng Colton noong araw. Ganun din. Na gumaganon pa yung kamay. Eh, hindi naman atin yan eh. So ang point dito, walang masama na i-open ito. Kasi maraming hindi naman talaga alam eh. We cannot blame them. Totoo, Dok. Ano, ituloy mo yung story mo, mukhang naputol yata. Oo. Hindi, okay lang, Dok. Kasi alam niyo po mga kaibigan, kasi they are part of a choir. And dun sa pagiging part nila ng choir, ay meron palang pagkakaiba ng let's say, kasi it's during pandemic. So parang ang dami ng mga, syempre ang daming mga lumabas na mga hearsay, ang dami ding mga false, ano tawag doon, yung parang mga mga misconceptions regarding po sa nangyari sa COVID, ganyan. And we are praying na sana ay maintindihan din talaga natin, especially our own doctrine, the doctrine that God has given to us through Mrs. White. So, ibig sabihin, sa standard pala na yun, Dok, kailangan malinaw sa bawat isa sa atin, katulad ng 8 laws of health. Because yung rewiring, it's not just about our health, it's not just the food, but also the music na napapakinggan natin kasi it's part of Actually, our apat body. na ano yun eh, bahagi ng ano yun eh, ng avenue ng Ay, that's true. yung hearing, Yes. smelling, Yung seeing. sensations, Yeah. yes. Oo. Kaya we need to be very careful. Kaya marami, hindi natin masisi yung iba na kung kami sa pag hindi nagkasundo, ano ba yung nangyari? Sakto. Doon sa mismong... Lumabas, Dok, ng church at hindi na bumalik. So yun yung tama ba yun, Dok, na parang dahil nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan regarding sa isang example, sa music or sa doctrine, ay dapat ba lalabas tayo ng church or dapat ba ay hindi tayo tumingin sa tao? Kung Ano ba yung ang stand particular natin church dito, na yun Dok? ay tuloy-tuloy yung ganong music, pwede kang umalis doon, pero Okay. lumipat ka sa ibang church ng Seventh-day Adventist Okay. na walang ganong practices. Kasi malinaw si Mrs. White eh. Totoo. Yung Holy Spirit will not remain in that kind of music. Mababasa naman natin yan. Yes. Actually, alam mo, Pero Dok, yung lalabas ka sa organization, hindi naman perfect ang church. true. Talagang marami tayong, sabi nga ni Miss White sa last day events eh, kung papasok ka sa iglesia at maghahanap ka na lahat ng bagay na makikita mo yung maganda, nagkakamali ka. Yes. Ang sabi pa nga niyan, may evil dyan eh. May mga problema dyan. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. It looks to fall, but it will not fall. Ayan, totoo, Dok. Pangalawa, ang sabi doon na, ang Panginoon ang gagawa ng paraan. Yes. Parang doon sa separation ng wheat and tears. Ang separation hindi ngayon. Ako'y naniniwala sa time ng end of provisionary period. Ang tanong, end of provisionary period na ba ngayon? Hindi pa naman. Hindi pa. God is still holding the four winds. Yes. Kaya ang aking panawagan sa mga kapatiran na lumabas ng church, marami pa naman tayong church na conservative. Yes. Hindi naman natin pwedeng hatulan to as a whole. Totoo. Marami tayo dito sa Pilipinas na hindi pumapayag ng rock music. Hindi katulad sa Amerika na marami na. Yes. Pero meron ding hindi. Doon nga lang sa may, nalimutan ko yung lugar na yun eh. Very conservative sila sa music nila eh. Kaya nakakaano nun, sa totoo lang, iingatan ng Panginoon. Hindi po tayo yung dapat yung humuhusga sa atin pong mga manonood. Kasi totoo yung sinasabi mo, Dok, no? We cannot just decide Yes. na sisiraan natin. Eh paano yung mga honest na mga pastor natin? Totoo. Nadadama yung body as a whole. Yes. Kung meron mang mga problema dyan, ang Panginoon nakakaalam niyan. Totoo. And siya yung talagang magi-intervene, magi-intercede sa Saka atin. yung testimony volume 5, napagkatabasahan niya 207 hanggang 209. Pinaliwanag yung sa huling araw, yung kakaroon ng tinatawag na the greatest depression doon ng iglesia. Ay yun doon ng mga nalulungkot doon sa mga ganong nangyayari sa loob. Yun daw yung maliit na pulutong sa loob. Hindi sa labas eh. Nakalagay Sa loob small talaga. company, few eh. Yes, oo. Wala sila doon sa labas, nasa loob. Sila yung nagsasayentry eh. Sila yung nakakaramdam ng tinatawag na kalungkutan dahil lalo na pag nakikita na ang iglesia ay nagkakaroon ng mga ganong karnasan. Yes, Na hindi ka true. dapat naman basta na lamang nabibigay, kundi ipakita naman natin sa ating kabuhayan. Kung minsan, ang unang-unang pa talagang direct testimony sa mga kapatiran na
na ipakita mo yung likas mo eh. Kung ano ugali mayroon ka. Totoo. Pero huwag ka mahiya. Sabihin mo kung ano yung totoo. Alam mo, Doc, By the saying word of that- God Yes. and the spirit of prophecy. Alam mo- Direct testimony. Praise God. Alam mo, Doc, ang ganda nung sinabi mo na, let's go back dun sa Bible. Kailangan direct from the scriptures, direct from the words of God, yung isasagot natin sa kanila. So I think this will really help and enlighten all of us, mga kaibigan. Kasi here is from the Seventh-day Adventist philosophy and the principles of music. The music that Christians enjoy should be regulated by the following principles, and this is found in the Bible. Ang sabi po dito in 1 Corinthians 10:31, ang sabi po dito, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Ibig sabihin, in everything that we do pala, Doc, kailangan pala, nag-glorify natin ang Panginoon. Yeah. 'Di ba? And not only that, ito pa, ang sabi naman sa Philippians 4:8, ang sabi dito, finally, brothers, whatever is true, whatever is pure, whatever is right, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Ibig sabihin, pabalik pa rin sa ating Panginoon, papuri pa rin sa Kanya. So, all music the Christian listens to, performs, or composes, whether sacred or secular, should be the noblest and the best. Kasi, para sa Panginoon. Yeah. Because sa totoo lang, Doc, there are actually secular music or contemporary music which have parang maganda yung lyrics naman niya na hindi naman bastos. That is naman yung tipong malumanay naman ang tempo, 'di ba, Doc? May mga ganun din. So we have to be careful din sa atin pong mga kaibigan. Actually, backup na rin ng science ngayon yan yung effect sa brain eh. Yes. May mga neurosurgeon tayo at mga neuroscientist na po pwede nating makunan ng tinatawag na magagandang impormasyon tungkol dyan sa rock music. Oy, Kung totoo. saan ito nagsimula. Yan, okay. Tapos ito, Doc, gusto ko lang din basahin dito, no, sa yung kasunod po nitong Philippians 4:8 na ang sabi po dito, as followers of Jesus Christ who hope and expect to join the heavenly choirs, we view life on this earth as a preparation for and foretaste of the life to come. So, ibig sabihin, kung ano yung ginagawa natin dito, kung ano yung ina-exercise at pinapakinggan nating music, yun dapat daw pala yung magiging experience mo dun sa langit. So, ibig sabihin, kung yung makalangit na music na dapat, yung ating pinapakinggan. Diba, Doc? Parang for me, no, sa ating pong mga manonood, there's another proof about music, about rewiring of the brain regarding po dito po sa worship or sa noise na naririnig natin. Yeah. Okay. So Go ahead. here, ang sabi po dito, you can write it down. You can use your pen and paper. Sabi po dito sa Selected Messages Volume 2, page 36, paragraph 2, with the title, Worship with a Bedlam of Noise. It is impossible to estimate too largely the work that the Lord will accomplish through His proposed vessels in carrying out His mind and purpose. The things you have described as taking place in Indiana, the Lord has shown me would take place just before the close of probation. Every uncouth thing will be demonstrated. There will be shouting, with drums, music, and dancing. The senses of rational beings will become so confused that they cannot be trusted to make right decisions. And this is called the moving of the Holy Spirit. On the next paragraph, the Holy Spirit never reveals itself in such methods, in such a bedlam of noise. This is an invention of Satan to cover up his ingenious methods for making of none effect the pure, sincere, elevating, ennobling, sanctifying truth for this time. Better never have the worship of God blended with music than to use musical instruments to do the work which last January was represented to me would be brought into our camp meetings. The truth for this time needs nothing of this kind in its work of converting souls, and a bedlam of noise shocks the senses and perverts that which, if conducted aright, might be a blessing. The powers of satanic agencies blend with the din and noise to have a carnival, and this is termed the Holy Spirit's working.
When the camp meeting is ended, the good which ought to have been done and which might have been done by the presentation of sacred truth is not accomplished. Those participating in the supposed revival receive impressions which lead them adrift. They cannot tell what they formerly knew regarding Bible principles. In the last paragraph, no encouragement should be given to this kind of worship. The same kind of influence came in after the passing of the time in 1844. The same kind of representations were made. Men became excited and were worked by a power thought to be the power of God. Ang linaw, Dok. Kaya madali tayong ma-impluwensyahan itong mga kapamaraanan na kung pagkaminsan, lalo na yung mga kabataan. Yes. Kasi parang hindi kain. For example, yung kantang crooning na ginagaya ng karamihan. Samantala may kanta tayong What a friend we have in Jesus. Di ba napakaganda ng timing? Yung 4-beat. Yes. Kitang-kita natin na advance na tayo Talagang meron Hindi naman kailangan natin kumuha ng mga bagong compose ng mga kabataan na hindi based dun sa pang-sabat. Yes. Kaya nga masasabi ko kaya meron tinatawag na music reformation. Nakala-reforma natin lahat. Totoo, Dok. Hindi pa naman huli. Yes. At mapakaganda ng espiritu ng Pangulo kasi lahat nire-reveal niya At kung sakali man, hindi natin masisi yung mga kabataan kasi hindi nila alam Paano mo hatulan kung hindi naman na ipapaliwanag? Totoo. Yung tungkol sa bahagi. Kaya ang trabaho ni Satan sa 1 SM page 48 is to make the spirit of prophecy of none-effect. What do you mean by that? Yung bang hindi mo nababasa Totoo, And Dok. siyempre, akala mo lahat ng ginagawa mo tama. Pero matapos naman nating makita na meron palang tamang pamamaraan kung paano maluwalhati natin siya, siguro time naman talaga na itayo naman natin yung pamantayan o standard ng ating iglesia. Yes, amen. Nakitang-kita natin during the time ni Miss White, inopost din niya. At isinulat pa niya. Totoo. Para lang makasiguro na kung dumating sa huling araw, before close of probation. Yes. At saka sinabi niya na nangyari na to sa Indiana, mga kaibigan, hindi lang ngayong panahon natin, kundi in Mrs. White's time pa, 1844. Parang sa isip-isip Pero ko, parang ang talagang music katulad during sa that time, Israelites. hindi masyadong grabe siguro. Yes, totoo, Dok. Dahil unang panahon na yun Mga classical pa. Classical pa. Ngayon, iba na lalong matindi. Yes. Alam mo, Dok, napapaisip tuloy ako, no? Kasi the spirit of prophecy and the scripture is actually given to us by God already. Pero our negligence is not reading it. We need to read it, especially our young people, our beloved brethren, our beloved brothers and sisters na kahit hindi po namin kayo kasama in our denomination, you should read this one. Why? Because we do not know when the Holy Spirit will convict us kung ano talaga yung plan ng Panginoon on how to reveal His glory, on how to save us, especially dito sa worldly sin. Diba, Kaya ang nagiging senaryo natin ngayon ay para liwanagan natin ang loob na maintindihan na walang tayong tanging minimiti kundi mag-glorify ang Panginoon sa kapamaraanan na maipaliwanag ito sa lahat ng mga kabataan. Yes. Nangyayari ito sa pagpupulong sa hapon o young people. Totoo yan, Dok. Pwede naman natin basahin ng chapter ng Great Controversy o yung Last Day Events o yung Daniel and Revelation. Yes. Bakit makakantahan na wala naman tayong, lalo na pagkanta pa, kani-kaniyang version. Oo. Na para ba pag Sabado, parang entertainment na lang. Yes. Pwede naman tayong lumago pa sa kaalaman. Totoo. O kaya naman, makinig na lang kayo ng kaalaman pangkalusugan ng 4 o'clock Yes. after nung normal program nila. Alam ba kung lahat ng Adventists all over, di ba may million na rin naman tayo? Yes. Kung lahat ng yan ay manunood ting hapon at magsasabi sa kanilang kapitbahay at kaibigan, million ng viewers natin. Totoo, Dok. And I think mas konti po. Few people will get sick. Few people will ask for, patulong naman ako ng ganito, ano bang gagawin ko, ganito, masama yung pakiramdam ni ganito. Alam niyo po mga kaibigan, kung tayo po ay magtutulong-tulong, kung ito pong programa ng
pangkalusugan ay tatangkilikin nyo, I don't think na meron pang magme-message sa kaalamang pangkalusugan na Sister Gladys, Doc Tam, may sakit po kami, pag-pray nyo po kami, di ba? Di ba sa Siguro mas YouTube, pag less. milyon yung viewers mo, di ba may parang blessing yan? Totoo ba yun? Oo, Doc. O di, ang Hope Channel, magkakaroon ng pampagawa ng building. Ayun, totoo din yan, Doc, di ba? Why not hindi natin gawin yun? Kunyari, 1 million na Adventist, tumutok dito. May tigli-5 bawat Adventist na magsasabi sa kapitbahay, kapatid niya, pinsan niya. Totoo. Oh, manugang niya, pamangkin niya, apo niya. O edi, divide mo na lang yung 1,000 times, multiply mo times 5, di 5 million. Aba, pag may 5 million ka na viewers, Okay na, yung building. malaking tulong to. Totoo, Doc. Simple lang, bakit pahirapan pa Oo natin? nga. Mag-aas pa tayo ng donation. YouTube ang tutulong sa atin. Yes, ayun. Kaya tayo natatalo ng ibang institusyon may unity bakit din natin tulungan itong ating kaalaman pangkalusugan? Yes. Hindi naman natin ginagawa ito for personal. Totoo, o Doc. something na magkakaroon tayo ng gain dyan. O meron tayong tatanggapin dyan. Wala. True. Ginagawa ito for personal Yes. conviction. Yes, and ministry. This is our service for the Lord, mga kaibigan. Kasi hindi po talaga biro, and many times na nasa-share namin ni Doc na this is actually an advocacy because ang hirap, sa totoo lang, mahirap mag-vegetarian lalo na kung hindi ka convicted. Di ba, Doc? Mahirap. Yung pinipilit mo yung sarili mo in front of many people that you are doing this because you have a program. At yun ang pinakamahirap sa lahat. Yeah. Diba, Doc? Kaya alam nyo sa ating mga manonood, itutuloy-tuloy na po natin ang ating pong pag-uusapan ngayong hapong ito dahil ang topic po natin ay reversing hypertension and diabetes. Actually, yung music din, pag meron ka hypertension, bawal makinig ng mga Totoo, Doc. Talagang mayayanig yung dibdib mo. hindi Nakakataas advisable. ang Talagang blood marami na pressure. rin silang mababasa tungkol dyan. True. Hindi dapat tayo nakikinig dyan. Yes, ayan. Kaya ito po sa atin pong mga manonood. Doc, pinag-uusapan kasi natin itong vegetarian, yung pagiging isang vegetarian. And we know na maraming nape-prevent ng mga diseases itong vegetarian, just like katulad ng diabetes, di ba? Yung hypertension, at saka yung tinatawag natin na overweight or obesity, which is hindi alam ng karamihan, ay ito po ay isang karamdaman na po, Actually, mga vindicated na rin kaibigan. naman tayo eh. Actually, kung sila naman, alam ko naman lahat marunong mag-internet eh. Eh napakarami na sa internet ngayon na nagpapatotoo eh. Totoo. Hindi lang yung game changer, hindi lang yung Watch the Health. Ito na lang na matanda na 100 years old na edad niya. No, that's true. Si Dr. John John. Schappenberg. Yes. It happens pala, kasi hindi ko alam na 7-day Adventist siya. Dumating dito si Pastor Rosete. Okay. Binisita niya ako dito sa Antipolo. Habang nagle-lecture ako, nabanggit ko si Dr. Schappenberg. Sabi niya, professor daw niya ito. Oh. Ito raw may pure vegetarian. Ayan. Aba, tuwan-tuwa ako. Aba, isang napakalaking, ano tawag dito, yung pride. Pride, totoo, Doc. Na yung pinanonood ko, na gustong-gusto ko, hindi ko alam, kapatid pala natin ito. Amen. Just imagine that. Yes. Yeah. And alam mo, Doc, no, nakapanood ako ng isang interview niya with Pastor Doug Batchelor. So, talagang nakakatuwang isipin na at the age of 99 and he's turning 100 this coming December this year. Isipin mo, Doc, di ba? Kung ikaw, Doc, ay magsi-70 na. Tapos siya naman ay, I think he is 70 years being a vegetarian and turning 100. Parang sabi ko sa sarili ko, parang, wow, abutin ko pa ba yun before God comes? Na parang nakakataba po sa puso na tulong-tulong po talaga At tayo. hindi lang yun, si Arlene Taylor, brain expert. 100% vegetarian. Na pinapaliwanag niya yung brain. Na merong kakayanan talagang mag-rewire. Kaya napakaganda talaga na tayo maging open pagdating dito. Yes. Hindi na dapat pagtalunan pa. Dahil tayo nabubuhay na talaga sa panahon talaga na naging flooded na, naging epidemic na. Ang diabetes hindi na ordinaryo. Totoo, Kumalat Doc. na talaga sa buong mundo. Alam mo, saying that, Doc, no, yung diabetes na banggit mo na about epidemic, na diabetes is already an epidemic. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, meron tayong tinatawag na childhood obesity at childhood na diabetes, which is yung juvenile diabetes. And this is already epidemic. And yung binabanggit kanina ni Doc, ito po ay nabanggit at isinare din po ni Dr. John Schappenberg. Kaya sobrang nakakatuwang isipin na talagang meron tayong kakampi, Doc. May Yeah. kakampi tayo na talagang itong tinatawag natin na soda, yung mga soft drinks natin, yung mga candies natin, chocolates natin, and many sugary foods ay talaga pong hindi nakakaganda sa ating pong mga kabataan, especially Hindi, bata pa yan lang. ang salarin eh. Oo. Yan ang ano eh, yan yung
pinagmumulan eh. Dapat Totoo. talaga tutukan to. Yes, Dok. Loko yung mga yan. Yung sodas na yan, candies, chocolates na yan. Totoo, Mga Dok. sugary foods na yan. Yes. Kawawa naman yung mga walang alam. Kaya kailangan talaga. Siyempre may addiction yan. Totoo. Once na sinimulan mo yan, hindi mo basta maiwanan yan. Yes. Alam mo, Dok, meron pang shinare. Kasi tayo, di ba, minsan, tayong mga tao talaga, we tend to think, ano ba yung masarap na ulam? Example, kunyari, ayan, tag-ulan, dapat masarap ang may sabaw. Ano, Dok? Masarap humigop ng may sabaw. Kapag mainit naman, dapat yung meron tayong mga desserts, may mga panghimagas naman tayo. Pero every day in our lives, whenever we make our meals, mga kaibigan, have we ever thought na kung ito ba ay makakasama o makakabuti sa ating pong mga chikiting o sa ating pong mga pamilya, sa ating pong may bahay, sa ating pong asawa? Kasi, Dok, Pinaliwanag nga ni tingin ko, Schappenberg na naging opium yan sa loob ng katawan. ayun, di ba, Dok? Kaya Talagang magiging mahirap. addict ka na. Magiging alipin ka Ayun. na hanggang sa i-down yung katawan mo. One more thing din po sa ating pong mga manonood. Kasi in the old days, Dok, napakadali lang na sabihin natin, ito, kumain ka ng gulay. Tapos yung iba, nawawalan sila ng, paano ba yun? Yung binabawian sila ng buhay because of katandaan. Or because of late stage, tawag doon yung mga, dahil sa katandaan, kaya sila nawawalan ng, namamatay. Pero nowadays, at the age of 30, mai-stroke. Alam mo, Dok, sa totoo lang, I have a classmate sa atin pong mga manonood. I think at the age of 21 or 22 after po namin makagraduate, ay talagang nagulat ako kasi na-stroke siya, Dok. And you know what? Meron siyang vices, naninigarilyo, iba yung lifestyle niya, yung diet niya. Kaya hindi ko siya pwedeng... Anong edad na niya? 21 or 22, Dok. Talagang na-stroke siya. Grabe, ano? Yes, kaya alam niyo po mga kaibigan, Sobrang we are bata na, appealing, no? yes, totoo, Dok. We are appealing to every one of you who are watching Kaalamang Pangkalusugan na i-share niyo po ito. Why? Because our goal here is for us to be healthy, for us to experience the 8 laws of health, and for us to experience the love of God in our lifestyle and diet. Actually, ang ganda nito, yung bang hindi mo naman paghihirapan na ito eh. Kasi meron kang sariling self-healing eh. Yes. Ang tawag nga dito, natural power within the body, which is, ito yung doktor ng katawan natin. Oo. Hindi naman tayo gumawa nito eh. Yes. Pakainin mo lang siya ng tama, sangayon sa pangailangan niya, gagamutin niya yung problema mo. Totoo. Hindi mo kailangan ng kung sino pa man. Kailangan din natin tulong. Totoo naman yan. Lalo na pag nandun ka na. Yes. Pero ang point, kailangan mong desisyonan. Na habang wala ka pa doon, gawin mo na yung part mo. Totoo. Kailangan kumilos tayo. Alam mo, Dok, ito pa. We are talking about obesity, we are talking about yung heart diseases, yung hypertension, and also yung stroke natin. Alam niyo po ba, mga kaibigan, na sabi po ni Dr. John Scharfenberg na people don't need medicine. Why? Here's his answer. According to him, because there's this gamot, Doc, na we call statins. So yung statins na yan, it is an anti-cholesterol. So ibig sabihin, this is a group of medicine that help lower yung cholesterol level natin, which is the LDL, or yun yung bad cholesterol na tinatawag natin. So ang sabi niya, thinking that lower blood cholesterol will no longer have heart disease, that was an error. Ibig sabihin, kapag nagtitake daw pala tayo ng anti-cholesterol or itong mga statins natin na mga gamot, ang iniisip agad ng mga pasyente na umiinom po noon ay hindi na sila magkakaroon ng heart attack or ng heart disease. And ang sabi po ni Dr. John Scharfenberg ay, it is an error. Mali daw po. Bakit kaya? Kasi after mong uminom nun, may side effect, Doc. Yeah, yun ang matindi ron. Diba? At ang side effect, muscle cramps. At yung muscle cramps na yun, kailangan mo siya ulit gamutin at magtutuloy-tuloy yung pag-inom mo ng gamot kasi nga nararamdaman mo yung mga side effect na ng ibang mga gamot Kaya na nangyari, iniinom bibili ka mo. uli ng other True. medication. Yes. Kaya naging dependent ka na doon sa tinatawag na drugs na tinitake mo. Kaya nga magkakaroon ka ng tinatawag na grupo ng mga gamot. Ay, totoo yan, Doc. Nakikita ko nga iba, isang takot eh. Ay, totoo yan, Doc. Nakaganon na. Nakakaawa nga eh, nakaganon eh. Grabe na, Doc. Eh, siyempre, madadami na yung kidney mo. Kaya magkakaroon ka ng infection later on. Dahil siyempre, and then magtitake ka ng antibiotic.
And then magtitake ka na naman ng ibang... Totoo. Pag minsan nadadialysis pa sa sobrang dami din ng mga gamot kasi yung kidneys natin, yung liver natin, hindi na nagpa-function ng Samantalang maayos. gamot lang pala, kumain ka ng tama. Totoo. Kumain ng natural. Bakit ba Diba? pahihirapin pa natin? Totoo. Alam mo, Doc, to give an evidence, mga kaibigan, back 2015, under the National Library Medicine, there is a study about cholesterol confusion and statin controversy. It says there, traditional efforts to prevent cardiovascular disease have emphasized the benefits of cholesterol-lowering and statin drugs. Often overlooked is the fact that numerous studies of cholesterol lowering have failed to demonstrate a mortality benefit, and the benefits of statins may have been overstated. So tama nga naman talaga, Doc. Ibig sabihin na akala nila magagamot sila nitong anti-cholesterol, pero ang totoo pala, meron pang mga underlying na mga gamot na iinumin mo because of the side effect nitong mga gamot na Hindi ito. lang. For example, uminom ka ngayon nung kunyari, assuming na very tight ang blood vessel mo. Pag uminom ka naman talaga nung pang-emergency, Yes, may na epekto. pampaganda ng blood pressure. Gaginhawa ka Yung talaga. pala, binabanat yung ugat para lumuwag. Yes. Kaya mo sama, later, pag nawala yung effect ng drugs, babalik. Lalo na pag hindi mo ginawa yung part mo, Totoo. na kumain ka ng tama. Kaya sa katagalan na umiinom ka, banat, balik, lumulutong. Totoo yan, Doc. At saka ito pa, Doc, sabi po ni Dr. Scharfenberg, we need to tell our patients that lifestyle change is what we really need to do to lower the risk of heart disease. We can lower 80% better than statin drug can do. O isipin mo, Doc, 80% mga kaibigan in a natural way na malalower down natin yung risk natin to have cardiovascular diseases, yung obesity natin, yung diabetes natin, because of lifestyle change. Saka maganda kay John Schafferberg, in-specialize din yung nutrition. That's Kaya true. pag nagtuturo siya, talaga hindi mo siya pwedeng, bukod siya medical doctor na, expert pa sa nutrition. True, Pangalo, totoo yan. pinractice pa niya yung nutrition sa buhay niya, kaya naging resulta, 100 taon. Yes, oo, totoo yun, Doc, di ba? Parang, alam niyo po sa atin pong mga manonood, Saka, ang point ko doon, 2020. Oh, yes. Anong salamin eh? 2020 po yung vision niya, mga kaibigan. He can communicate eloquently. Talagang, yun Alam mo yung si nakakatabang- Oprah, ewan ko na panood mo yung tatlong in-interview niya from Loma Linda. May isang surgeon na 100 years old. Talagang nagdaday pang mag-swimming at nag-o-opera pa. Aba. Nang in-interview ni Oprah kung ano yung sekreto nila, unang sinabi niya, we are vegetarian. Oh. At yung babae na centenarian, nagdadrive pa. Aba. Nung tinanong ni Oprah, God. vegetarian. And it happens, hindi ko alam eh. Tinanong ko anong religion nila. Mga Sabbath keeper daw. Ayun. Hindi sila nagtatrabaho ng isang araw sa linggo. Ayun. Yun ang araw ng Sabado. Naku, we praise God for that, Doc, di ba? Ang dami na Hindi pong ba mga maganda na meron tayong mga testimony. pride na Seventh-day Adventist? Yes. Bakit hindi natin ituloy yung kanilang mga advocacy? Totoo yan. Alam niyo po, mga kaibigan, ito yung pinaka nakakalungkot, Doc, no? Na isang patotoo po that actually the Dr. John Scharfenberg actually said that whenever doctors write prescriptions to give them a quick fix, ibig sabihin para sa mga pasyente, and they don't educate them so they could get off those prescriptions. Ano pong ibig sabihin, mga kaibigan? Ang ibig sabihin po nito ay sa 10 minutes, example, ang pasyente papasok sa clinic, anong mangyayari? O sige, sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo. Okay, sasabihin ng nararamdaman, maglalagay ng prescription, ito ang gamot na iinumin mo twice a day, thrice a day, for 7 days, for 5 days, ganyan. Ngayon, ibibigay na ang prescription. After that, magbabayad na ng professional fee. After nun, babalik na naman sa'yo dahil dahil meron na naman siyang underlying na nararamdaman na side effect ng mga gamot na ibinigay po ng ating pong mga doctors. Now, the problem is, kahit yung mismong doktor na ang nagsabi po, mga kaibigan, that this is just a profit generating paano ba to? It's not an excuse. Pero hindi rin natin kulang masisi sa dahil education. siyempre inyong kanilang Profession. natutunan eh. Yes, that's true, Doc. Yung And parang that's the kind of education they've learned from their Totoo. institution. Yes. And that's the reason why we are educating people for purpose of what? To enlighten and to widen our ability to understand that we need to realize that if you are not gonna learn something about this, then the tendency
you'll be victimized and be affected Totoo, Dok. for that, what you call it, modern, procedure. Yes. And we are actually encouraging all of you, not because of trying to put down anyone, but the main purpose of this to see to it that we can prevent this is by just letting people learn that there's something we can do. Kaya nga during the time when I was in Pasig, before pandemic, actually, we are actually educating people more on teaching them. Kaya ang tawag na sa akin health coach o yung tinatawag na educator. Kasi ang unang-una ko tinuturo, kung hindi nyo kaya mag-vegetarian at mag-expect kayo na mawala yung sakit ninyo, wag na lang mo kayong gumastos. At kung sa tingin ninyo, kaya ninyo, go for it. Totoo, Dok. That's diba? the way I explain it. Yes. Kasi ang pinakamahirap sa lahat yung kulang, hindi nga nila alam kung anong nangyayari sa katawan nila. So we need to educate them. And we need to make time na i-educate talaga sila para alam nila kung anong nangyayari sa katawan nila. And alam niyo mga kaibigan, yung shinare ko kanina, this is actually a question for Dr. Scharfenberg. Ang sabi dito sa question, how long is the average medical office visit when someone meets with their doctor? And this is what he answered. We have so many people in group practices now, and the leader of the group says, you've got to see a patient every 10 minutes for us to make any money on this, and that's not enough to do any education. O di ba? Isipin nyo, dire-diretso yun. Ito pa po, with the statin medicine, for example, they're supposed to try lifestyle or lifestyle change before they give any statin drugs. But here's the problem. They've done studies on longevity with those who are on the pills and those who aren't. Those who are on the pills are any better, don't live any longer for 93% of them because they don't have heart disease. Isipin nyo, wala pala kayong sakit pero umiinom kayo ng statin because of the prescription. Now, it is insane to give a person a pill and say, you've got to take this for the rest of your life for a disease you don't have. O, di ba, Dok? Mabigat yan. Yes. At yun yung pinakamasakit sa lahat because this is reality. We only have one life. And yun yung laging i-reiterate ni Doc na isa lang yung buhay natin, isa lang tong binigay ng Panginoon, and this is the temple of God. Now, how will we take care of it? Diba, Doc? Kaya napaka-interesting talaga yung subject when it comes to the preventions. That's why I salute those people who are actually having guts to explain that particular experience and information. And I keep praying that the Lord will continue to bless those people who are still alive, to show people that there is a way na pwede talaga tayong mabuhay ng matagal, na masaya. Totoo, Doc. Na hindi naman yung tumanda ka, buhay ka ng konti, pero kumabot ka ng 80, kutakot-takot na pain naman yung nararanasan mo. Oo nga, di ba? Ang pinakamasakit yun eh, di ba, Doc? Yeah. Ito pa, Doc, alam mo sa Saka atin. matatawa ko talaga sa kanya, napakasaya niya. Yes. Yung may edad na. Kasi ang kanyang Very kaligayahan, vibrant. ang kaligayahan niya, sa ngayon sa kanya, yung every time na may dumarating na tao sa kanya, available lagi siya, sinishare niya nung pangkalusugan. Amen, ayun. Kasi Saka ano never daw siya kumain ng processed food. Ayun, di ba? Ang sarap pakinggan nun eh. Sa atin pong mga manonood, here's one of trivias and facts po according to studies. For women taking statins, yung pang-lower ng atin pong blood, ng cholesterol, they have 71% higher risk getting diabetes and 3.5 times more than men. So ibig sabihin, mas prone po pala tayo mga babae, especially if we're taking statin drugs. Much higher risk if you're in the statin pill. O, di ba mga kaibigan? Fortunately, 1 year after the statin have been prescribed, only 55% of the people are still taking them. We praise God for that. But with 7% of the people who have heart disease, then the statins do help. They live 7 to 8 years longer if they take the pill. Totoo naman, di ba, Doc? Meron talagang mga pros and cons. Makakatulong sa atin at may mga time na hindi talaga makakatulong sa atin, especially for longer. Yung mas mahaba yung pag-take po natin ito. Yung parang nagiging drug dependent na po tayo doon. And another study from May 2021 about diabetes and COVID-19. Uncontrolled diabetes leads to different complications such as heart attack,
stroke, leg amputation, blindness, and kidney failure. And data from the DOST FNRI showed that the prevalence of diabetes in the Philippines increased from 5.6% in 2013 to 8.2% in 2019. Isipin mo yun, Dok. Ang lakas, ang bilis. Ang taas. Grabe yung lawak, yung talon. Yung talon talaga ng percentage doon sa pagkakaroon natin ng ganitong uncontrolled diabetes, di ba, Dok? And it's because of our lifestyle. Yeah. Grabe na, Dok. Ito pa, Dok, meron pa tayo. Mga kaibigan, hindi na po namin i-withhold kung ano po yung mga studies at mga kaalaman na nahanap po namin, yung mga information na we would like to share to you. According to International Diabetes Federation, the Philippines have 3.9 million total cases of diabetes as of May 2020, which is very alarming. As a chronic illness, diabetes can also bring about an increased risk of developing heart disease and stroke. And this is July 2021 lang po na study. And not only that, do you want to know the population of the Philippines noong 2021, just after the year nung study na yon? It's 113.9 million, mga kaibigan. Philippines News Agency, a study again, Philippine Statistics Authority or PSA data showed that deaths due to diabetes mellitus ranked 4th in 2020 at 37,265 after heart disease. Isipin Hindi ko malimutan mo, yung Dok. case ni Daday Teves eh. Nagkaroon siya ng breast cancer, stage 4, with diabetes. Ngayon, ang isa sa mga tangi ko naman na may offer sa kanya, kumain ng 100% raw food. 6 months time. After 6 months, hindi lang nawala yung cancer niya. Hanggang ngayon, buhay pa eh. May 20 taon na yata ito eh. Amen. At yung diabetes niya, hindi na bumalik eh. Hanggang yun, nasa Canada siya. At yung mister niya, naging parang kapatid ko na. Kasi nakuha ko na halos yung trust niya. Kaya lahat yata ng mga nakikita niya, ang sabi niya, magbago kayo ng lifestyle. Kaya yun po yung dahilan kung bakit naririto kami para bigyan ng hope na merong kinalaman kayo doon sa mga sakit na dumapo sa katawan ninyo. Kailangan ninyong malaman na kayo mismo magdesisyon kung gusto ninyong magbago. Yes. At mawala yung sakit na to. Totoo. Alam mo, Doc, saying... Hindi naman po pwede pilitin ng isang tao. Siyempre, Yes. lahat may withdrawal syndrome yan. Totoo. For example, nag-vegetarian ka. Hindi naman ganun kadali yan eh. Talagang 10 days yung tinatawag na struggle mo. And after 10 days naman, ang brain mo magpapadala ng pathway para yung taste ng bagong panlasa na inintroduce mo. Magsisimula ng enjoy ng katawan mo. At pag naka 21 days ka, nare-rewire yung brain ng tao. Amen. At pag naka 61 days ka, paborito mo na lahat yung gulay at prutas na binago mo sa lifestyle ng diet mo. Ayun. Alam mo, Doc, no, ang sarap pakinggan na meron po tayong pag-asa lahat. And another thing that is actually an eye-opener for all of us right now is what happened 3 years ago or 2 years ago when pandemic hit the whole world. When COVID came, the other diseases were not monitored. Totoo po, di ba? Nakafocus tayo, ano ba? Bakit hindi gumagaling yung mga may COVID? Bakit ang bilis mawala ng buhay? Ganito, ganyan. Ang daming namatay, ang daming naapektuhan. And many were in their houses. Totoo yun. Katulad natin, we were in our own houses, sitting, getting overweight. Why? Because of eating. And getting diabetes because of what? Because of our diet. And eating more too without exercising or any physical activity. At yun yung pinaka nakakalungkot sa lahat, Dok. Kain tayo ng kain, may energy tayo na pinapasok sa ating pong katawan, pero hindi natin yung nababurn. That's why we are getting overweight, we are becoming obese. Naglalagay ka ng oil, hindi mo naman biniburn ng gasoline. Totoo. Pwede ma-over ano yan. Di ba, mai-store yan. Grabe, no, Dok? Talagang, ito po talaga yung isang katotohanan, mga kaibigan, na talagang kailangan na po nating gumising at magtapikan talaga. Dahil ito po yung panahon na hindi po nagbibiro ang Panginoon, na kailangan nating tulungan ng sarili natin at
tumayo sa kung ano yung katotohanan regarding sa 8 laws of health. Kaya nga, ang sabi nga, wake up. That's true, Doc. Open your eyes. Be willing for a change. Magbago habang buhay. Kaya ito yung pinaka-encouragement ko sa inyong lahat, sa ating mga viewers ngayong hapon. Thank you so much, Doc. Alam niyo po sa ating mga manonood, I would like to share with you as our closing statement coming from the book of Counsels on Health. The Lord has appointed the youth to be His helping hand. If in every church they would consecrate themselves to Him, if they would practice self-denial in the home, relieving their careworn mother, and mother could find time to make neighborly visits, and when opportunity offered, they could themselves give assistance by doing little errands of mercy and love. Books and papers treating on the subject of health and temperance could be placed in many homes. The circulation of this literature is an important matter, for thus precious knowledge can be imparted in regard to the treatment of disease, knowledge that would be a great blessing to those who cannot afford to pay for a physician's visit. Mga kaibigan, we are appealing to you. We are appealing to each home, to each hearts na nakikinig po ngayon. Share kaalamang pangkalusugan, and mostly, share the 8 laws of health. Because 8 laws of health is not from me, not from Doc, but 8 laws of health is from our Creator, the great physician, who can treat you right now, who can treat me right now, and who can save us from all infirmities and all sadness and depression. Sa atin pong pagtatapos, tayo po'y mananalangin kasama po ni Doc Tam. Our Heavenly Father, we want to thank you again for this such a great time that we're able to continue these health educations towards with our beloved viewers. Dear Lord, we pray that your continuous blessings and guidance to keep us from any kind of wrong thing, especially that can create some sort of harm into our health. We pray, Heavenly Father, that you will continue to bless us, to strengthen our faith, and also, dear Lord, to strengthen our faith before you. And we pray, dear Lord, that this program, the Kaalaman Pangkalusugan, will continue to bless more people and be able to prepare for that soon coming. Forgive us for all our sin and bless the people who are working in this special ministry, especially Kaalaman Pangkalusugan and the rest of the crew. And we pray also, dear Lord, with all the leaders that we have, that they have to be blessed by you also. Thank you, dear Lord, for everything, and forgive us for all our sin. Give us a good health and give us the power we need so that we can resist all the temptations and be able to overcome and be ready for thy soon coming. Thank you, dear Lord, for everything, for your love. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga kaibigan, muli po kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo pong pagtangkilik sa Kaalamang Pangkalusugan. Subaybayan niyo po kaming muli 4:00 pa rin po ng hapon, dito pa rin po sa Hope Channel North Philippines. Ito po si Gladens Panuelos, kasama pa rin po si Doc Tam Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.